Happy Lord's Day, Lifehouse Church, and welcome po sa ating pong pagsamba ngayong oras na ito. Purihin po Panginoon dahil po tayo muli ay magkakasama kahit na ito ay online. Alam ko na andyan ang Panginoon at ito yung naging paraan, blessing ng Panginoon sa atin na meron po tayong ganitong technology na nagagamit para tayo po ay patuloy na makasamba sa ating Panginoon sa oras na ito. At ngayong araw na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ni Ruth. And nasa chapter 3 na po tayo ng ating study sa aklat na ito. Imagine, napakabilis po ng panahon, napakabilis po lumipas na linggo at tayo po ay nasa chapter 3 na. And isang chapter na lang ay matatapos na yung ating pag-aaral. And I hope na so far, ito pong study natin sa Aklat ni Ruth ay naging encouragement, naging pagpapala sa bawat isa sa atin. No, sana yun po yung panalangin po natin, no, na maging beneficial itong ating series, itong studies natin sa Aklat ni Ruth. Now, ngayon pong araw, sa ating pong pag-aaral dito po sa chapter 3, we were going to talk about finding rest in the Redeemer. So yun po yung title ng ating pong pag-aaralan ngayong oras nito. Finding rest in the Redeemer. No? Sa pag-aaral na ito, we are going to see how God sovereignly provides rest para po kay Ruth in her difficult time. At makikita din po natin how this apply sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And to begin po ang ating pag-aaral, I'd like to invite everyone to get our Bible and open our Bible sa Ruth chapter 3, verse 1 hanggang verse 18. At samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Panginoon sa oras na ito. So again, Ruth chapter 3, verse 1 hanggang verse 18. Sabi po dito, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not seek rest for you, that it may go well with you? It is not Boaz, or relative with whose young women you were. See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Wash therefore and anoint yourselves and put on your cloak and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he was finished eating and drinking. But when he lies down, observe the place where he lies. Then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do." And she replied, "All that you say, I will do." Verse 6, so she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain. Then she came softly and uncovered his feet and lay down. At midnight, the man was startled and turned over, and behold, a woman lay at his feet. He said, "Who are you?" And she answered, "I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer." And sabi pa dito, verse 10, and he said, May you be blessed by the Lord, my daughter. You have made this last kindness greater than the first, in that you have not gone after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you ask. For all my fellow townsmen know that you are a worthy woman. And now it is true that I am a redeemer, yet there is a redeemer nearer than I. Remain tonight, and in the morning, if he will redeem you, good. Let him do it. But if he is not willing to redeem you, then as the Lord lives, I will redeem you. Lie down until the morning. So she lay at his feet until the morning, but arose before one could recognize another. And he said, "Let it not be known to the woman came." Ulitin ko lang po. Let it not be known to the woman came to the threshing floor. And he said, "Bring the garment
Bring the garment you are wearing and hold it out. So she held it, and he measured out 6 measures of barley and put it on her. Then she went out, or she went into the city, and when she came to her mother-in-law, she said, "How did you fare, my daughter?" And she told her all the man had done for her, saying, "This 6 measures of barley he gave to me, for he said to me, you must not go empty-handed to your mother-in-law." She replied, "Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." So purihin po ang pagbasa ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito. Sambahin ka, Panginoon, dahil tunay nga na ito po yung inyong deserve, ito po yung nararapat na naming ipagkaloob sa inyo, ibigay sa inyo at gawin para sa inyo, Panginoon. At sa oras na ito, ang dalangin ko, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong salita dito po sa aklat ni Ruth, and may we find, Panginoon, rest sa inyo, Panginoon, at wala ng iba. Help us, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po yung mangusap sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Purihin ka. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, katulad po ng aking nabanggit kanina, ang pag-uusapan po natin is finding rest in the Redeemer. And when we talk about finding rest po in our Redeemer, talagang wala po tayong dapat ibang paghanapan ng ating pong kapahingahan, kundi yung pong nag-redeem sa atin, which is ang Panginoong Hesukristo. Now, sa oras na ito, sa ating pong passage, meron po tayong 3 bagay na makikita. There are 3 important things we have to understand when finding rest sa ating pong Redeemer, when finding rest in our Redeemer. No, ito po ay nakabase doon po sa ating passage na binasa kanina. So, unang bagay po na makikita po natin dito na importanteng dapat nating maunawaan, maintindihan when we finding rest sa ating Redeemer is, number 1, you have to know your Redeemer. Kailangan kilala mo, alamin mo. Lubusan mong kilala yung Redeemer mo. No? Kasi impossible para po sa atin ang hanapin yung pong kapahingahan sa isang tao na hindi naman natin kilala. So we have to know kung sino yung ating Redeemer. You have to know your Redeemer. We can see this sa ating pong binasa in Ruth chapter 3 verse 1. Sabi po diyan, "Then Naomi, her mother-in-law, said to her, 'My daughter, should I not seek rest for you, that it may be well with you?'" No? So from the very beginning po ng ating passage na pag-aaralan ngayon, ang main focus po ni Naomi is to find rest para po kay Ruth. Na magkaroon ng security, ng safety ito pong si Ruth sa kanyang buhay. At mamaya makikita natin ang rason kung bakit ito yung dinidesire, ito yung gustong mangyari ni Naomi. And again, kung atin pong maaalala sa mga nakaraang linggo, nakita po natin kung gaano po laki yung effort, kung gaano po kalaki yung sakripisyo na ibinigay ni Ruth kay Naomi para lamang po mabuhay silang dalawa. No, nandiyan simula pa lamang ng umaga pa lamang, early morning, nakita natin na nandun, nagpiprepare na si Ruth para po magtungo sa isang field para po manguha or mamulot ng mga nalalaglag na ani. No? Again, kung atin pong babalikan, makikita po natin that it so happened na itong mga panahong ito ay napunta po si Ruth doon sa field kung saan ito ay pagmamay-ari po ni Boaz. Of course, alam po nating lahat and na-discuss din po natin na ito pong pangyayaring ito, hindi po ito nagkataon sapagkat ito po ay kalooban, ito po yung nais ng Panginoon ng mangyari para po kay Ruth at Boaz na silang dalawa ay magtagpo. No? It is God's providence for Ruth and Naomi na si Ruth po ay mapadpad doon sa field na pagmamay-ari ni Boaz. And as we all know, mga kapatid,
patuloy po ipinakita or pinakita ng Panginoon po yung kanyang great favor sa dalawang ito, kay Naomi at kay Ruth, sa widow at saka sa mahirap na ito na woman. And of course, si Ruth po is hindi po taga Judah, she is a sojourner. So patuloy po ipinakita ng Panginoon kay Ruth and Naomi kung gaano pong kabuti ang Diyos sa kanila. God continue to demonstrate yung kanyang grasya sa dalawang ito, sa mag-inang ito, sa pamagitan po ni Boaz. Pero again, mga kapatid, kahit na ganon, si Naomi po, seeing Ruth, kung paano po siya nag-work hard para sa kanilang dalawa, seeing her everyday, waking up early in the morning hanggang sa pagdating ng hapon, wala po siyang ibang ginagawa kundi mamulot ng mga nalalaglag na ani. Nakita po natin or makikita po natin na nagkaroon ng sadness sa puso po ni Naomi, at ito pong sadness ito, nagbunga po ito ng concern para po kay Ruth, no, sa mga panahong ito. Kaya po nung time na ito, kinausap po, no, nag-usap silang dalawa ni Ruth at kinausap po siya ni Naomi. At sa pag-uusap po nila, dito po ay sinabi ni Naomi kay Ruth kung gaano lalim, kung gaano siya ka-concern kay Ruth, no? Pag dumating yung panahon na siya po ay mawawala na bilang kanyang mother-in-law, bilang kanyang nanay, talagang dapat siya, alam niya na dapat siya yung magpo-provide ng security at safety kay Ruth, no? Especially nga po kung lalo na hindi po natin or hindi niya alam kung kailan po siya mawawala. So gusto po ni Naomi na kapag dumating yung panahon na siya po ay mamatay na, meron pong mag-aalaga, mayroon pong safety doon po kay Ruth, no, meron pong safety na isi-secure yung safety po ni Ruth sa kanya. And yun nga po, alam ni Naomi na bilang isang sojourner or bilang isang tao na hindi naman local doon po sa lugar ng Judah, alam ni Naomi na mahihirapan po si Ruth na mabuhay sa lugar na yon mag-isa lamang or kapag wala na siya. No, hindi po kasi siya native doon sa bayan ng Judah, and most probably kapag namatay si Naomi, it's either pabalikin si Ruth doon sa bayan ng Moab or magpatuloy siyang mabuhay sa bayan ng Judah, pero nandun na naghihirap si Ruth. And ayaw po yun mangyari ng Naomi para po sa kanyang minamahal na daughter-in-law na si Ruth. And I think, mga kapatid, Naomi is thinking na marami ang maaaring mangyari kay Ruth once na mawala na siya. No, kaya nga yung sinabi ni Naomi kay Ruth is that my daughter, no, sa verse 1 po natin pong binasa, sabi niya, "My daughter, should I not seek rest for you, that it may go well with you?" No? Mga kapatid, what does it mean? What does it mean that when she says this word to her, that she should find rest for Ruth, para kay Ruth? No? Ano ba ibig sabihin ni Naomi dito? No, mga kapatid, yung pong word na rest, kung titingnan po natin sa Hebrew, yan po ay manoah. No? Manoah. Yan po yung ibig sabihin. It means, again, rest and also safety or security. At alam niyo po, noong sinabi po ito ni Naomi kay Ruth, she refers to finding Ruth a husband under whose protection would guarantee her safety and protection sa bayan ng Israel. So sinabi niya ito kasi gusto ni Naomi para kay Ruth na makatagpo ng isang tao na yun nga po, na mag-aalaga at magpapakasal doon po kay Ruth, na para po mag-alaga sa kanya, mag-protect kay Ruth kapag dumating yung panahon na siya ay nawala na. At wala pong ibang naiisip si Naomi na gagawa, na maaaring gumawa ng bagay nito para
kay Ruth kundi si Boaz lamang. Wala po siyang ibang naisip dahil alam po natin na si Boaz ay kamag-anak or galing sa lineage po ni Elimelech. So kamag-anak po siya ni Elimelech, kamag-anak po siya ni Naomi. So in verse 2 po ng chapter 3 ng Ruth na ito, makikita po natin, sabi ni Naomi kay Ruth, "Is it not Boaz our relative, with whose young women you were? See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor." So si Naomi start to reveal kay Ruth kung saan at kung kanino niya matatagpuan yung rest na binabanggit ni Naomi sa kanya. I think at this point mga kapatid, mapapansin natin kay Naomi that there is already a change of heart sa kanya. Meron pong pagbabago sa puso niya. She is not concerned about herself anymore, kung paano siya survive sa kanyang buhay. But yung concern niya ay na kay Ruth na ngayon. That is because sa puntong ito, I believe mga kapatid, ito sa puntong ito, yung pong pananampalataya ni Naomi doon sa kanyang Diyos na si Yahweh ay na-renew na. No, na-renew. Kumbaga, muling binalik ng Panginoon yung pananampalataya sa kanya sa pamagitan ng provision na ginawa ng Panginoon or binigay ng Panginoon sa pamagitan po ng buhay ni Ruth, sa pamagitan po ng sacrifice ni Ruth, sa pamagitan ng love ni Ruth, ng loyalty ni Ruth, and sa pamagitan po ng genuine concern ni Ruth para po sa kanya. Kaya nakita niya na ito ay pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. And of course, nakita niya rin that sa pamagitan ni Boaz ay nagbigay ng providence ang Panginoon, nag-provide ang Panginoon para sa kanilang dalawa. So I believe at this point there's a change of heart sa buhay po ni Naomi. Most probably mga kapatid, hindi pa and kung titignan po natin mga kapatid, siguro sa pagbanggit po na ito ni Naomi na si Boaz yung maaaring maging kapahingahan or magkapagkaloob ng protection sa kanya kapag dumating yung panahon na mamamatay na siya, ay talagang nagulat siguro si Ruth. No? Most probably hindi pa ganoon lubusang kakilala ni Ruth si Boaz, no? Pero meron na siyang idea kung sino at kung anong uri ng tao si Boaz. Pero I believe si Naomi ay dahil kamag-anak niya, malapit na kamag-anak nila itong si Boaz, I believe that she knows kung anong uri ng tao si Boaz, na ito ay mabuting tao, na ito yung tao na magpo-provide, or ito yung tao na maaaring makapag-provide ng safety or ng security, ng rest para kay Ruth. Dahil again, makikita natin sa chapter 2, verse 1 pa lamang, makikita natin doon na sa pagbalik nila ay nandoon na sinabi na si Boaz ay worthy man. So talagang nandoon na alam ito, batid ito ni Naomi, ganitong tao si Boaz. Alam ni Naomi na kung anong klaseng tao si Boaz. Alam niya kung yung reputation ni Boaz, dahil ito ay isang doon sa Bethlehem, of course, kasi maliit na town lamang ito, and maaring marami ding tao or mga kaibigan niya, mga close friends niya, nakakilala si Boaz, ay nakwento ito sa kanya, no? Dahil again, matagal din silang panahon na wala sa bayan ng Judah, and dahil nga doon sa kilala ito si Boaz, din maraming mga tao din marahil ang nakapagkwento kay Naomi patungkol sa kung sino at kung anong uri ng tao si Boaz. And para kay Naomi, wala nang ibang maaaring makapagkaloob ng rest na ito kay Ruth kundi itong si Boaz lamang. Wala na pong iba, no? Kaya nga po ang gusto niya, no, nagkaroon po siya ng plano. This is why Naomi planned something para po kay Ruth,
no? Sa last part po ng passage natin, doon po sa verse 2, makikita natin na alam ni Naomi kung paano po yung proseso na gagawin ni Boaz after po ng kanilang pag-harvest doon sa barley, no? That he is going to be winnowing yung pong barley. No, pag sinabi pong winnowing, ito po yung katulad ng ginagawa natin sa palay, kung familiar po kayo dito, no? Yung ginagawa po ng mga, especially yung mga katutubo, I believe meron pa pong gumagawa nito ngayon na mga indigenous people. At ganito po yung ginagawa nila, no? Hinahampas nila yung palay para matanggal po yung palay doon sa stalk, and then yung pong mga naipon na palay kanila pong babayuhin, no? And then pagkatapos nilang bayuhin sa kanila itatahip, no? Ihahagis, no? Kung familiar po kayo sa pagtatahip, no? Yung pong bilao, nandun yung bigas, yung itotos yon sa hangin para yung mga ipa ay liparin at may malaglag doon, maiwan sa bilao yung pong mga bigas. So ganun po yung winnowing na sinasabi po dito. Ganun po yung ginawa or gagawin ni Boaz doon po sa kanya mga naaning barley, no? And alam po natin lahat na kumbaga hindi madali yung gawain niya. Kaya kung makikita natin, mapapansin natin sa ating passage na talaga after nung ginawa na yun ni Boaz ay talagang kumain siya at uminom siya at nagpahinga. So dahil nga hindi po madali yung gawain na yun. So yun po yung winnowing na binabanggit dito, no? Ito ay po yung proseso na ginawa ito po yung proseso na ginawa ni Boaz sa kanyang mga aning barley sa araw na yon. And si Naomi very familiar po sa bagay na ito kasi nga alam niya yung proseso dahil ginagawa din po nila ito for sure nung time or nung panahon na naninirahan pa sila dito po sa Judah. And kung sa verse 3 to 5 po makikita po natin kung ano yung plano ni Naomi. Masabi po sa verse 3 to 5, ano yung plano ni Naomi? So sabi niya, "Wash therefore and anoint yourself, and put on your cloak and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. But when he lies down, observe the place where he lies, then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do." In verse 5, she replied, "All that you say, I will do." Now mga kapatid, I think alam ko po kung anong iniisip nyo. Ito pong plano ni Naomi, mga kapatid, is a crazy plan. No, imagine, uutusan mo yung anak mo na sikretong pumasok for example, sikretong pumasok sa kwarto ng isang lalaki at sa kalagitnaan ng gabi ay, kumbaga, tabihan mo siya. So, it's a crazy plan. Kung titignan po natin, bakit niya kailangan utusan si Ruth or ipagawa ito kay Ruth? Hindi pa pwedeng mag-set up na lang siya ng date, for example, ng date para sa kanilang dalawa. Kasi kung titignan po natin at alam po natin na napatunayan na rin po natin, nakita na rin po natin na mabuting tao naman itong si Boaz. At higit sa lahat, si Ruth. Kumbaga, mabuting tao si Boaz at meron din siyang takot sa Diyos. The same thing para kay Ruth. Napakabuti ni Ruth, mapagmahal, and of course, tinalikuran niya yung kanyang bayan, yung kanyang pamilya para po sumunod kay Naomi at sumamba sa Diyos ni Naomi na si Yahweh. Maniwala at ilagay yung kanyang pananampalataya sa Diyos na si Yahweh. Pero bakit ganito yung plano ni Naomi para po kay Ruth? Again, hindi ba pwedeng itong si Naomi kausapin na lang personally, approach na lang personally itong si Boaz para i-propose yung kasal or pakasalan itong si Ruth?
Bakit kailangan sekreto? At in the middle of the night, mga kapatid, ay gawin ito ni Ruth. To be honest mga kapatid, itong mga tanong na ito, hindi ko rin po alam ang sagot diyan. But one thing I am sure of mga kapatid, kahit na crazy itong idea ni Naomi para kay Ruth, I believe this is not again, kahit na crazy itong idea ni Naomi para kay Ruth, and I believe na hindi po ito advisable na gawin po din natin, no? But still, ito pong desisyon na ito ni Naomi or plano ni Naomi para kay Ruth, it is still God used this plan, itong desisyon na ito ni Naomi para po ma-fulfill yung plano ng Panginoon para ma-redeem itong si Ruth. At kung titignan nga po din natin mga kapatid, because Ruth is so faithful to God and also loyal kay Naomi, she did not bother to ask question about dito po sa planong ito ni Naomi. Hindi po siya nagsalita. Ano lang sinabi niya? Ang sabi niya, I will do it. Okay, I will do it. Yun lang po yung nabanggit ni Ruth sa planong ito ni Naomi. And we can see sa following verses po na talagang nandoon sa verse 6 to 7 na talagang sinunod po ni Ruth itong plano ni Naomi. Hindi po siya nagtanong kung paano kung magalit si Boaz, paano kung ipakulong siya nito, no? So hindi po siya paano kung hindi pumayag dito sa proposal itong si Boaz. So sabi po sa verse 6, no? Sabi po sa verse 6 to 7, so she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain, and then she came softly and uncovered his feet and lay down. So see mga kapatid, everything na sinabi po ni Naomi na gawin ni Ruth for lahat po ng bagay na sinabi ni Naomi na gawin ni Ruth ay ginawa po niya. Again, naligo siya, nagpamango siya, nagpihis siya, nagpaganda siya, no? Para sa pagkikita or sa gagawing ito ni Ruth, para sa pagkikita nila ni Naomi, no? Upang sa time na ito, kapag nakita siya ni Ruth, is of course para hindi na makatanggi itong si Boaz doon sa gagawing pakiusap ni Ruth sa kanya. So she went doon sa bar ni Boaz ng pasikreto, and he patiently wait sa kanyang Redeemer doon sa lugar na yon. Because he know who Boaz is and how good of a person he is, si Boaz. Alam niya ito, kumbaga dahil alam ni Ruth kung gaano kabuting tao si Boaz, alam niya na itong gagawin niya ito ay magiging matagumpay. Kumbaga magkakaroon ng kumbaga magiging successful po itong pakiusap na ito, at tutugon si Boaz doon po sa magiging pakiusap ni Ruth sa kanya. That's why again, alam ni Ruth po na si Boaz po yung kanyang Redeemer, ayon doon po sa sinasabi ni Naomi. Kaya wala pong ibang ginawa si Ruth kundi sumunod po sa kung anong nais ipagawa ni Naomi para sa kanya. Again, he know kung sino si Boaz, kung anong uri ng tao si Boaz. Nakita niya ito for 3 months sa pamagitan po ng favor na ipinakita sa kanya or ibinigay sa kanya ni Boaz para sa kanya, no, nung time na namumul siya, and we know kung ano yung story. And that is why she know kung sino yung Redeemer niya. No, that is why she know Boaz is the one. She know that Boaz is the Redeemer para po sa kanya to rest upon. And alam nyo, brothers and sisters in Christ, mga kapatid, we have the same, kumbaga, we have the offer of finding rest as well sa ating Panginoong Hesukristo. In a world full of restlessness, we can seek rest under the wings of our Lord Jesus Christ. At ito mga kapatid, itong kapahingahan and security na ito na ibinibigay
or pinagkaloob sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay hindi natin kailangan pagbigyan ng effort. No, hindi natin kailangan magbihis, hindi natin kailangan pumango or what. I mean, sa madaling salita, hindi po natin kailangan makiusap sa ino-offer na ito ng ating Panginoon. Dahil ito po ay simula pa lamang, ito po ay nakaplano na sa ating Panginoon. Ibibigyan niya tayo ng kapahingahan, bibigyan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo ang sino man ng kapahingahan kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Again, alam nyo, ito pong kapahingahan na ito ay hindi po nating matatagpuan sa kahit anong bagay na ini-offer ng mundong ito. Yung pong kapahingahan na ito na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, it was revealed to us clearly. No, ito ay inihayag sa atin ng malinaw ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo. So, kung nais po natin matagpuan yung kapahingahan sa ating kaluluwa, sa ating spirito, we must believe who Christ is sa buhay natin. We must know Him sa ating buhay, kung sino siya, kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. We must believe that Christ is our rest, that He is our Redeemer, mga kapatid. Sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 1, therefore while the promise of entering His rest is still stand, let us fear lest any of you Therefore, while the promise of entering His rest still stand, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. So mga kapatid, ito ay patunay na hindi natin kailangan pumasok ng patago or maghintay ng napakatagal sa Kanya, sa ating Panginoon, sa kapahingahang ito. Dahil tayo ay Kanyang iniimbitahan na pumasok. Iniimbitahan niya tayo na pumasok sa Kanyang kapahingahan. So let us enter His rest and enjoy His presence, mga kapatid. No? And alam nyo, itong imbitasyon na ito na binibigay ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating tagapagligtas na si Kristo, ito po ay hindi po pang walang hanggan. Ito po ay may katapusan, yung pong invitation na ito. At ito pong invitation ay pinagkakaloob sa pamamagitan po, ipinapaalam sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po nung preaching ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, if you heard the gospel of Christ, you must believe and repent from your sin so that you can enter His rest, mga kapatid. Again, ang imbitasyon ito ay may katapusan at hindi lahat ay makakasumpong sa kapahingahang ito na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. So habang may pagkakataon pa, mga kapatid, enter His rest. Believe in Him and repent from your sin, na Siya yung kailangan mo, Siya yung kapanghingahan mo, at walang ibang magkakapagbigay sa iyo ng seguridad, ng safety, no? Ng assurance, kundi ang ating Redeemer na si Kristo. And mga kapatid, that's why you have to put your faith in your Redeemer. So for us to ito po yung pangalawang bagay na dapat po nating maintindihan when we finding rest sa ating pong Redeemer. We have to have faith, or to put our faith in your Redeemer. No, we can see this in Ruth chapter 3 verse 8 to 9. At midnight, the man was startled and turned over, and behold, a woman lay at his feet. He said, "Who are you?" And she answered, "I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are a Redeemer." Now, mga kapatid, makikita natin dito na, again, gumana po yung plano ni Naomi para po kay Ruth.
Ruth is still there sa threshing floor waiting kay Boaz, and the moment na pinakahihintay po ni Ruth ay naganap na. No? The moment has finally come para po kay Ruth, pero para kay Boaz, it is a shocking thing na makita si Ruth doon, na makita ang isang babae sa kalagitnaan at kadiliman ng gabi na nandoon na tatabihan siya. No? Makakagulat. No? Kahit sino po magugulat na hindi pa niya kilala kung sino si Ruth nung time na yan. Kaya kung mapapansin po natin sa ating passage, nagpakilala po si Ruth kung sino po siya. No? Sabi niya, I am Ruth, your servant. No? I am Ruth, your servant. Kaya nagpakilala po siya sa kanya. No? Again, it became shocking sa kanya dahil yung babaeng pa lang yun, it became more shocking para po sa kanya dahil yung babae pa lang yun na sa kanyang paanan ay walang iba kundi si Ruth. No? Again, during this time, magkakilala na po sila dalawa, and yung purpose po ni Ruth nga dito sa yung dahilan ni Ruth kung bakit nga siya nandoon is para mag-ask ng malaking pabor para po kay Boaz. Ano po yung sabi ni Ruth? Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Now, ano po yung ibig sabihin nito? Madali lang po yung ibig sabihin nito. It means Ruth is proposing marriage dito po kay Boaz. Nag-propose po ng kasal ito pong si Ruth kay Boaz. So, hindi pala totoo na lalaki lang ang dapat nagpo-propose. Dapat babae din, no? Joke lang po. Anyway, si Ruth po yung nag-propose. Kumbaga, nag-propose po ng marriage ito pong si Ruth kay Boaz. She's thinking that Ruth is asking that he step in and take her as his wife and continue the line of Elimelech's son, na si Mahalon. Kumbaga, yung namatay niyang asawa na si Mahalon, sa pamagitan po niya, na magpatuloy po yung lineage nila. Ruth mentioned to Boaz that he is the kinsman redeemer. Mapapansin po natin yun sa ating passage. Sabi niya, for you are a redeemer. Ibig sabihin, alam ni Ruth na ito pong si Boaz yung kanyang kinsman redeemer. And alam niyo po yung idea ng kinsman redeemer is, ito po ay, kung babalikan po natin, ay kumandang Panginoon. Back in Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 10, makikita po natin na kapag namatay yung pong asawa mo, ikaw ay babae, yung kapatid ng asawa mo yung sasalo sa'yo dun sa responsibilidad na iwan mo. So ganun po yung nag-work po itong ito pong kinsman redeemer. So basahin niyo po yun, kung may time kayo, basahin niyo po yung Deuteronomy chapter 5 chapter 25 verse 5 to 10. Doon po natin makikita kung paano po yung proseso ng kinsman redeemer na ito. Now, because yung parehong anak ni Naomi ay patay na or wala na, then wala nang ibang maari magpatuloy nung kanilang lineage. Ito po yung dilemma ni Naomi, kaya kung bakit she decide to persuade both Ruth and Orpah na bumalik doon sa Moab, kasi nga wala nang sasalo doon sa responsibilidad na naiwan ng kanyang dalawang anak para sa kanila. Kaya gusto ni Naomi na bumalik na lamang sila doon sa bayan ng Moab at para doon ay makapangasawa ulit. Alam niya na wala na siyang kakayahan na mag-asawa, matanda na siya, wala na siyang kakayahan na makapanganak ulit. At kung makapanganak man, again, sabi nga niya dun sa passage na hihintayin niyo ba yung mahabang panahon para pakasalan kayo ng anak ko. But anyways, sabi nga alam po nating lahat, God, kahit na ganon, God sovereignly prepared Boaz for this purpose. That Ruth will find her rest through Boaz. And Boaz, makikita po natin, si Boaz, he is willing to step in to be Ruth's redeemer. Kung tignan po natin yung pong ating passage, Ruth chapter 3 verse 10 to 11, sabi diyan, and he said, may you be blessed by the Lord, my daughter,
you have made this last kindness greater than the first, in that you have not gone after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you ask. For all my fellow townsmen know that you are a worthy woman. So it's very clear sa ating passage, mga kapatid, na handa si Boaz. Prepared si Boaz na pakasalan. Akuin yung responsibilidad na protektahan, mag-provide para po kay Ruth. And I think hindi naging mahirap, o hindi ito naging mahirap kay Boaz na gawin itong desisyon na ito, dahil again, na-witness niya, nakita niya kung gaano, personally, kung gaano kabuti and ito pong si Ruth. And nabanggit pa nga niya na even yung kanyang fellow townsmen know that she is a worthy woman. Kaya niya nandoon na nasabi kay Ruth ito na you are a worthy woman. Kasi nga, nakilala niya sa loob ng 3 buwan, nagkakilala sila ni Boaz. So imagine kung paano inihanda ng Panginoon ito pong pagtatagpong ito ni Ruth at ni Boaz from the very beginning. God sovereignly plan ito pong pagkikita nilang dalawa, and to the point na ito pong nag-propose ng marriage ito pong si Ruth kay Boaz, ay talagang nandoon na madaling nakapag-decide si Boaz na yes, I will do whatever you ask me to do. Gagawin ko kung ano yung pinagawa or nais mong, or gagawin ko kung ano yung request mo. There is no doubt sa kanyang pag-iisip, sa pag-iisip ni Boaz at sa kanyang puso na wala pong ito pong bagay na ito, makikita po natin na sa kay Ruth, kung ginawa niya po ito, wala pong doubt sa pag-iisip ni Ruth na ito ay sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso na gagawin ito ni Boaz para sa kanya, dahil naniniwala siya at nagtitiwala siya kay Boaz na bilang si Boaz po ay worthy man and a man with reputation and honor. No? So, kumbaga, pinangakuan kasi siya ni Boaz. No? Makikita po natin sa ating passage, makita po natin na pinangakuan po siya ni Boaz na yes, i-redeem kita. No? At naniwala po siya dito. Naniniwala po siya sa bagay nito na sinabi ni Boaz para sa kanya, sa kanilang pagtatagbong ito, sa kanilang pag-uusap nito. And in chapter 3 verse 12 ng Ruth, makikita po natin ang sabi pa po ni Boaz, and now it is true that I am a redeemer. Sabi niya, kinonfirm niya kay Ruth, yet there is a redeemer nearer than I. But remain tonight, and in the morning, if he will redeem you, good, let him do it. But if he is not willing to redeem you, then as the Lord lives, I will redeem you. So lie down until the morning. See that, mga kapatid, kahit na there's a possibility na at the end hindi sila magkatuluyan ni Ruth, ay nandoon pa rin na nagbigay pa rin ng effort si Boaz, kahit na alam ni Boaz na meron na mas malapit na kamag-anak na siya yung unang dapat mag-redeem kay Ruth, ay nandoon pa rin yung pagnanais niya na kausapin ito at ipaalam sa kanya na dapat niyang i-redeem si Ruth, na dapat niyang pakasalan si Ruth dahil siya ay part ng lineage po ni Elimelech at kamag-anak siya ni kumbaga kamag-anak po siya ni Elimelech. Pero again, siya gagaya po ng nasabi ni Boaz, kahit na kung hindi kanya i-redeem, then I will be willing. Willing ako na i-redeem ka, willing ako na pakasalan ka, willing akong gawin kung ano yung gusto mong, kung ano yung nire-request mo sa akin. And yun nga po, no, yung pong conversation na ito ng dalawang kinsman redeemer na ito, ay mapapag-usapan po natin yan po ng mas malalim sa darating na Sunday pag tinignan na po natin yung chapter 4. So again, makikita natin how Ruth put her trust and faith
kay Boaz as her redeemer. Now mga kapatid, the question for us now, yung tanong po sa bawat isa sa atin is that since we know na mayroon pong isang tao na nag-redeem po sa atin mula sa ating miserable, mula po sa ating hopeless na pamumuhay sa kasalanan, mga kapatid, ito po ba or tayo po ba ay nandun din ba yung pagtitiwala natin sa taong ito na nag-redeem po sa atin? Wala po akong ibang binabanggit dito na nag-redeem sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ni-redeem po tayo, hindi lang po siya basta tao, kundi po siya ay Diyos na nagkatawang tao para lamang i-redeem po tayo. Dapat po malinaw po sa bawat isa sa atin ang bagay na yan. Mga kapatid, ito po yung ginawa ni Kristo po para sa bawat isa sa atin. From the very beginning of time, before the foundation of the world, He voluntarily submit Himself to the Father para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang i-redeem tayo, upang tayo ay tubusin, upang tayo ay ma-redeem mula sa kaparusahan, paghihirap sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, He redeemed us. He paid for our redemption, and He paid it with His own life. He paid it with His holy and precious blood na Kanyang binubuo doon sa krus ng Kalbaryo. So all we have to do, mga kapatid, kung alam natin ang bagay na ito, mga kapatid, all we have to do is to fully put our faith in Him and fully put our trust in our Redeemer, Jesus Christ. Now again, mga kapatid, may question to all of us, sa bawat isa sa atin ngayon. Did you put your faith and trust in Him, in your Redeemer? Did you put your faith and trust to Christ? That whatever happened, He will fulfill His promise to us. That He is your salvation and He is your rest. That you trust His word. That once na since ikaw ay naniwala at nanampalataya sa Kanya, kagatulad ng Kanyang ipinangako, you will not perish but will have eternal life kasama niya. Did you put your faith and trust sa Kanya? And those things, mga kapatid, yun po yung mga bagay na pinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun po yung mga bagay na may enjoy natin once na tayo po ay nanampalataya at naniwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa Kanya. And this is why, yan po yung that's why yung pong last point po natin sa oras na ito, that if yung pong if we are finding rest po sa ating Redeemer, then we will enjoy the promise of your Redeemer. May enjoy natin, matatamasa natin yung pangako, katuparan ng pangako ng ating tagapagligtas. Now, Ruth chapter 3 verse 14 to 15. So she lay at His feet until the morning, but arose before one could recognize another. And he said, let it not be known to the woman came to the threshing floor. And he said, bring the garment you are wearing and hold it out. So she held it, and he measured out 6 measures of barley and put it on her. Then she went into the city. See, mga kapatid, dahil sa pinakita ni Ruth kay Boaz, trusting him and putting her faith to her bilang kanyang Redeemer, hindi siya pinabayaan ni Boaz. Hindi hinayaan ni Boaz na babalik siya sa kanyang mother-in-law empty-handed. Makikita natin yan sa susunod na passage. Nung sinabi niya kay Ruth na bago siya umalis ay kunin niya yung kanyang damit, na lalagyan niya ito ng barley.
No? Lalagyan niya ito ng kumbaga ng makakain nilang dalawa. No? Ito pong act na ito ni Boaz, providing for her. No? Ito pong pagkakataong ito na kahit na nagulat siya na nandoon na sa kalagitnaan ng gabi ay pinasok siya ni Ruth, no? Pinasok siya ni Ruth ay nandun pa rin na nais niya ipakita, no? Nais niya ipakita kay Ruth yung kanyang grasya sa kanya by providing para po sa kanilang dalawa na ni Naomi, na ayaw niyang umalis si Ruth ng walang dala-dala, no? Makikita po natin ito sa chapter 3 verse 16 to 18. And when she came to her mother-in-law, he said, "How did you fare, my daughter?" Then she told her all that the man had done for her, saying, "The 6 measure of barley he gave to me, for he said to me, you must not go back empty-handed to your mother-in-law." And she replied, sabi po ni Naomi, "Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." So again, because dahil po sa pinakitang ito ni Boaz, no, again, makikita po natin na nagpakita ng glimpse na kanyang pagiging redeemer. Ito pong si Boaz by giving Ruth some 6 measure of barley na dadalhin niya kay Naomi. And makita po ito ni Naomi dahil nga tinanong niya ito si Ruth kung anong nangyari sa gabing iyon, ano na pag-usapan nila, kung pumayag ba si Boaz. At nung sinabi ni Ruth na yes, pumayag si Boaz, at ito yung patunay na ayaw niya na bumalik ako dito ng empty-handed. And anong reply ni Naomi sa kanya? Dahil alam ni Naomi na gagawin ni Boaz ang lahat para mabigyan ng katuparan yung kanyang pangako kay Ruth. She replied, sabi niya kay Ruth, "Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." From that day, sa araw din yon ay isi-settle nila, no? Magkakaroon ng katugunan, itong pong katuparan, itong pong pangakong ito ni Boaz para kay Ruth. So, ayan po yung dapat nating maintindihan, no? Kagaya po ng ating nakita, no? Finding rest po sa ating Redeemer. Meron po tayong, again, there are 3 important things we have to understand when finding rest, when finding our rest sa ating Redeemer. Again, you have to know your Redeemer, number 1. Secondly, you have to put your faith in your Redeemer. Put your faith and your trust in your Redeemer. And thirdly, you must believe or that you will enjoy the promises of your Redeemer. So, ayun po mga kapatid, no? So, bilang bottom line, ating pagtatapos sa umagang ito, we all know that our Redeemer, Jesus Christ, is greater than Boaz. But the story of Boaz redeeming Ruth from her helpless situation in life is a shadow of the redeeming work and the perfect sacrifice of Christ for our hopeless reality from our suffering sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, Christ, let's always remember, Christ is the rest in our restlessness. So purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Purihin ka po sa amin na pag-aralan. May this be an encouragement sa bawat isa sa amin as we live as Christian, Panginoon. Salamat, Panginoon, because you offered us, you're giving us rest.
We don't need to find it, Panginoon, sa mundong ito, but we find rest sa inyo lamang dahil kayo lamang po yung makakapag-provide, makakapagkaloob sa amin ng totoong kapahingahan. At salamat, Panginoon, dahil ito po ay binibigay niyo po sa amin. So, Panginoon, bilang aming kapahingahan, Lord, help us, Lord, to know you more bilang aming mga redeemer, bilang aming redeemer, and help us, Lord, to put our faith and trust to you, Panginoon, and help us, Lord, to always remember that your promises are true, that you will fulfill all your promises about this sa amin. Purihin ka sa umagang ito. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.